Isa na namang certified e-responder ang ating makikilala. Sila ang Savis Mission. Ang kanilang advokasya, tugunan ang mga pangangailangan ng mga bata na meron ng malubhang karamdaman at mapasaya ang mga ito. Ngunit ano nga ba ang nag-udyok sa kanila para gawin ang mga pag-responding ito? Yan po ang ating inalam. Ako po si Petite Flood. Kilala nila ako as Lola Savi sa Savis Mission. Ang Savis Mission nagsimula noong 2019 nung kinailangan namin na mag-raise ng funds para sa baby namin na si Savi. Kasi sabi ng hospital, may kailangan kami ng 500,000 na i-raise para ma-surgery siya. So wala kaming kakayahan noon. Nagbenta kami ng mga bags para makapag-raise ng funds. And then sa social media, lumapit kami. Kaming sa family, nagtutulong-tulong kami na makapag-raise ng funds na yon. In fact, na-raise namin yung funds na yon. Pero nung nasa ospital kami, maraming tulong na dumadating sa amin, mga diapers, mga alcohol, mga ganyan. Pero yung mga katabi namin, mga kasama namin, walang tumutulong sa kanila. Pare-parehas lang naman kami ng hirap doon. So, yung anong makuha namin, sinashare namin sa kanila doon. Naging daan ang nangyari sa kanyang apo para mamulat ang mga mata ni Petite na tumulong sa mga batang may sakit. Parang na-trigger yun nung pumutok yung taal. Di ba, ang daming ashfall? Dahil mahirap siyang huminga, ayun na, takbo na kami ng ospital. Tapos, hindi na siya matanggalan ng oxygen. May butas kasing heart niya eh. So, talagang nahihirapan na sa paghinga siya. Tapos naanuhan pa ng sulfur ng taal. Yun na. Pagpasok doon, wala nang labasan. Nung time na nawala na yung baby namin, yung faces ng mga nanay doon sa ospital, hindi mo ma-figure out kung nalungkot ba sila kasi wala na yung baby namin or dahil wala nang tutulong din sa kanila. Kasi pati yung pananghalian nila, yung panghapunan nila, walang-wala na talaga kasi months na sila dun sa ospital. So, parang wala nang tutulong talaga sa kanila. Nung nakauwi na kami, tsaka lang nagkwento yung magulang ni Savi na, alam mo, yung si mami ganito, talagang hirap na siya, ganyan. So, naisip ko, tuloy-tuloy pa kasi yung fundraising namin, hindi pa namin in-end. Sige, bigay natin, tulungan natin sila. So, every week, mag-a-assign kami ng isang nanay na, lahat ng kikitain natin ngayong linggo para sa ito. Nung binuksan ko yan, Savis Fundraising Project lang yung title ng page namin. Naisip ko po na parang tong batang to pinadala dito para gisingin ako, para mamulat ako sa ganun. Kasi in all honesty, hindi ko alam na may ganung problema yung society natin. And not until na naranasan namin yung ganun na nandun kami, natutulog kami sa simento, nag-aantay kami sa ospital, sobrang hirap, tas makita mo lahat ng mga tao na lakad ng lakad, di mo malaman kung saan sila kukuha ng pera, pambayad sa ospital. So sabi ko, mission siguro niya na ipakita sa akin kasi alam niya, may kakayanan ako na mag-spur ng sa tulong mula sa iba. Lahat yung tumutulong, hindi ko kilala. Nung una, wala akong kilala, maski yung mga bata. Pictures lang. Tapos, word of mouth lang na, lapit ka kay Lola Savi, baka matulungan ka, ganun. Pati sponsors, like sasabihin nila na, wag mo na mention na, ay oo, talagang hindi kami nagme-mention, anonymous lahat. So, kahit ano ipadala mo, kahit saan, may mga OFW nagpapadala ng konti, mayroong magpapadala ng mga damit, magagamit mo ba to, mga pinagliitan ng anak ko, may magpapadala isang pouch ng gatas, minsan may lalanding dito, isang karton na gatas. Hindi mo alam kung saan ang galing. So magpo-post ka na lang, kung sino man nagpadala dito, salamat po. Patuloy niyang ginagamit ang social media upang makalikom ng pondo mula sa iba't ibang sponsors. Sabi ko nga, keyboard warrior ako eh. Ganun lang. Post-post lang. Minsan, maghingi ako, mayroong bata na nasa, halimbawa, nasa PGH, walang gatas, walang diaper, kawawa yung nanay, ganyan. Lalagay ko yung GCash. Tapos, papasok doon, ma'am, pasensya na, ito lang pera ko, 5 piso, 10 piso, 20 pesos, ganon. Yun talagang gusto nilang tumulong hanggang sa kaya nila. Yun yung masarap eh, yung 20 pesos na ng pera mo, bibigay mo pa eh. And ang maganda doon,
nagpapasalamat sila na for giving them a chance na tumulong. Kasi hindi naman tayo lahat na pupunta sa mga charity institution na, hello, gusto kong tumulong, ganon. Gusto nila yung opportunity na nakatulong sila. Kasi pag napadala ko na yung padadala ko, sabi ko sa nanay, ang resibo ko, picture lang. Kasi gusto ko makita ng sponsor na natanggap mo na. Tsaka yung expression sa mukha nila, especially pag video yung pinadala, tuwan-tuwa yung nag-sponsor. And it doesn't stop there. Kung nakita niya na ganito pala, iba yung feeling na nakita mo yung tinulungan mo. Thank you po sa Biz Mission, sa lahat po na nabigay niyong tulong para sa aking warrior, mula sa kanyang gatas po, tapos sa pag-grant po ng mga wish niya. At ang pagtulong niya na nagsimula para sa iilan, ngayon ay patuloy na dumarami. Hindi tayo makako ng hindi natin kaya na ibibigay. Tsaka kung ano lang meron ako, yun lang. Kung may tumulong, kasi nung naghihingi na ako ng wishes, so ipopost ko. Ito nga pala, si baby ganito, ang wish niya, kotse-kotsehan. May magsasagot, ako nang bibigay niyan. Oh, ito naman, kung pwede daw, magpatulong ganito. Ako naman. So, nung iniwan kami ni Savi, nasa 5,000 yung followers namin. Kung paano siya ngayon naging 46,000, hindi ko alam. Kung paano. Kasi, ganun lang ma'am, baka pwede ko humingi. Paano humingi ng gatas, ganito. Tapos, yung mga nanay na din sa ospital, sila na rin ang nagtuturo na mag-message ka doon, baka mabigyan ka. And, ako lang yon, walang ibang nakikipag-usap sa page, walang admin na iba. Personally, kausap ko lahat sila talaga. So, alam ko yung storya nila. Ayon kay Petit, gatas ang pinakaunang pangangailangan ng mga bata, kung kaya't ito ang kanilang ibinibigay. So, gantong season, puro gatas lang yung pinamimigay namin. Halimbawa, may darating na isang karton ng diaper. O sinong large dyan? So, magme-message sila, ako po large, ganto-ganto. Tapos merong mga natira pa, sasama ko na lang yon. Titignan ko yung bata, naglalaro ba? Meron pa ako natirang toys dito. May magbibigay ng mga damit, tatansyahin ko yung sukat. So, sasamahan ko na ng ukay na damit. Pag wala akong maisama, Ma'am Shi, ikaw nga, papicture nga ng sarili mo kasi gusto ko makita kung gaano kakalaki. Bibigyan din kita ng damit. Kasi, yung mga nanay, wala nang panggastos talaga. Siyempre, lahat mapupunta sa anak. Minsan, sasabihin ko, may kapatid ba? Yung mga kapatid, bibigyan ko rin. Sabi ko, picture lang para alam ko kung may pupuntahan yung padadala ko. And very thankful sila na ganun. Ayon pa sa kanya, hinihimok din niya ang mga sponsors na wag pera ang ibigay sa kanilang mga mapipiling beneficiary. Siyempre gusto nila hanggat maaari pera, pero ayaw namin. Pati yung mga sponsors na gusto magpadala direct, hihingin yung Gcash, sabi ko, wag. Kasi hindi po natin maiwasan na hindi naman talaga yung para sa bata ang bibilhin. Minsan nga, kakausapin ko o magpapadala yung sponsor mo kasi galing sa Amerika, didiretso na sa iyo yung pera. Papadalan siya ng 2,000. Pag nakita mo ang bibilin, bigas, sardinas, ganyan. Yung bata, hindi naman kumakain ng ganun, bibilan maliit na gatas. Ayoko sana ng ganun. Kasi yung ang purpose talaga is para dun sa may sakit. So, sasabihin ko sa sponsor na pwede bang sa akin mo na ipadala, akong bibili, dadating na po yung gatas sa kanila. Bibili ko malaki, yung pinakamalaki na gatas, 2 kilo, o di ang tagal niyang uubusin yun. At dun sa page, pagka naghingi sila ng contact, bibigay namin sa kanila address. Nandito kami sa Las Piñas, Southland Townhomes, pwede na idiretso dito. Halimbawa, order sila sa mga selling platforms, tapos address na dito. Dito na yan di-deliver para hindi na sila gagastos ng shipping fee. Mostly gatas, mostly diapers, PPM lang po sila. Anong kailangan mong gatas? Kasi merong popular na gatas na kadalasan yun yung binibili nila. So yun ang hiningi ko, tapos naka-standby dyan. Pag may humingi, okay, sige, padalang kita. Pag may case na dumating maraming gatas, ospital ang punta namin. Hindi rin niya inakala na magiging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na ginagawa ang pagresponde sa mga bata. Yung fulfillment, hindi mo ma-express kung paano. Yung makita mo pa lang yung picture, ramdam mo. Alam mo, pagka nakapost na ako ng mga batang for sponsor, tapos may magsasabi na, Petit, ito ang sponsor ko, these kids, pak, mga numbers. Tatayo talaga ako kahit nakahiga na ako, lilista na ako. Or,
popost ko na yon. Parang nanginginig pa ako, nagmamadali pa ako, maipost ko lang, uy, sponsored ka na. Ang sarap ng feeling. Kung maaari po, yung mga tao po na gustong tumulong, kung meron po kayong sobra, nandito lang po kami sa Las Piñas. Pwede po kayong magpadala in kind. Pwede rin po kayong mag-message kung nasa malayo kayo. Tatanggap po kami ng cash or marami po kaming channels na kung saan kayo pwedeng magpadala. Ang ma-assure ko lang po sa inyo, lahat po ng padala nyo ay napupunta po sa mga batang nangangailangan. Bagamat dumaan sa pagsubok ang pamilya ni Petit, sino ba ang mag-akala na ito pala ang magbubukas ng pinto sa kanya para makatulong sa mga batang nangangailangan? Dahil sa halip na malungkot at magmukmok, ay ginawa niyang inspirasyon ang nangyari kay Savi upang mas marami pang bata ang kanilang mapasaya at marespondihan. Yan ang tatak, Responde! Ako po si Petit Flood from Savi's Mission, Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.